Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Noong mga araw na iyon, nakita ni Balaam ang kampo ng Israel, sama-sama bawat lipi. Nilukuban siya ng Espiritu ng Panginoon at siya'y nagpahayag. Ang pahayag ni Balaam na anak ni Beor, ang pahayag ng taong may malinaw na paningin, ang salita ng nakikinig sa salita ng Diyos, nang nakakikita sa pangitain buhat sa makapangyarihan, nang nabulagta sa lupa gayon may nanatiling malinaw ang paningin. Anong ganda o Hakob ng iyong mga tolda, kay Inam o Israel ng iyong tirahan, wari kapatagang napakalawak, parang hardin sa baybay ng batis, wari punong kahoy na mabango itinanim ng Panginoon, matataas na punong sedro sa tabi ng mga bukal. Ang tubig ay umaapaw sa lahat niyang sisidlan, kapangyarihan niya'y madarama sa lahat ng lugar. Ang hari niya ay higit na malakas kaysa kay Agag, at ang kaharian niya ay napakalawak. Muling nagpahayag si Balaam, ang orakulo ni Balaam na anak ni Beor, ang orakulo ng taong may malinaw na paningin. Ang pahayag ko na nakikinig sa salita ng Diyos ay nakababatid sa kalooban ng kataas-taasan. Nakikita sa pangitain ng makapangyarihan, maaaring mabuwal ako, gayon may malinaw ang aking paningin. Nakikita ko, ngunit hindi ngayon. Siya'y aking namamalas, ngunit hindi sa malapit. Isang tala ay sisikat mula sa lahi ni Hakob, lilitaw ang isang hari mula sa lipi ni Israel. Ang salita ng Diyos. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang kalooban mo'y ituro, O Diyos, ituro mo sana sa aba mong lingkod. Ayon sa matuwid ako ay turuan, ituro mo poon ang katotohanan, tagapagligtas ko na inaasahan. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Poon gunitain pag-ibig mong wagas at ang kabutihang noon pa'y nahayag, pagkat pag-ibig mo'y hindi nagmamaliw, ako sana poon ay alalahanin. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Mabuti ang poon at makatarungan sa mga salariguro at patnubay, sa mababang loob siya yaong gabay at nagtuturo ng kanyang kalooban. Poon ako'y gabayan mo sa landas patungo sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, pumasok si Jesus sa templo. Samantalang nagtuturo siya, lumapit sa kanya ang mga punong saserdote at ang matatanda ng bayan at siya'y tinanong, "Ano ang karapatan mong gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang ito?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, kapag sinagot ninyo ako, saka ko naman sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga bagay na ito. Kanino nagmula ang karapatan ni Juan upang magbinyag? Sa Diyos ba o sa tao?" At sila'y nag-usap-usap, kung sabihin nating mula sa Diyos, sasabihin naman niya sa atin, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sabihin nating mula sa tao, baka naman kung ano ang gawin sa atin ng bayan, sapagkat kinikilala ng lahat na si Juan ay isang propeta. Kaya't sumagot sila kay Jesus, "Hindi namin alam." Sinabi niya, "Hindi ko rin sasabihin sa inyo kung ano ang karapatan kong gumawa ng mga ginagawa ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Mga kapanalig, narinig po natin ang mabuting balita para sa Lunes na ito ng ikatatlong linggo ng Adbiento, ang ating paghahanda sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesukristo. At ngayon po ay December 16, and siguro po kayo po ay nakapag-attend na ng unang simbang gabi kaninang umaga o kagabi, no? At ang ating pong ebanghelyo para sa salita ng Diyos, salita ng buhay, ay mula sa ebanghelyo ng pangkaraniwang araw ng Adbiento sa Lunes na ito. At nakita po natin dito ang pagtatagpo ng ating Panginoong Hesukristo at ng mga eskriba, saserdote at ng mga matatanda ng bayan, kung saan sinubok nila si Jesus sa pagtatanong,
ano bang kapangyarihan o ano bang karapatan mo gawin ang mga bagay na ito, no? So nakita po natin dito na ito isang tanong o topic tungkol sa authority, no? Dahil pagtatanong nila, nakita nila kung paano ang ating Panginoon Kristo ay nakakapagpagaling. Siya po ay nagtuturo with authority. At nakita po natin nung kanya paglilinis ng templo sa Jerusalem. At ang lahat ng ito ay question ng mga pinuno ng bayan nung kanyang kapanahunan. Ngunit ang sagot ng ating Panginoon ay isa ring tanong. Sabi niya, ano sa tingin ninyo? Saan nanggaling ang authority ni John the Baptist sa kanyang pagtuturo? So, naipit niya, naisahan niya itong mga nagtatanong sa kanya. Dahil alam naman niya din po na medyo malisyoso yung pagtatanong sa kanya. Hindi naman niya to talaga makukonvince yung ibang tao. Alam po ninyo yon, yung may mga taong lalapit, magtatanong kunwari, pero actually, hindi naman sila makukonvince pag ikaw ang nagpaliwanag dahil matigas na ang kanilang prinsipyo, ang kanilang conviction. No, nawa po sa ating patuloy na pamumuhay ng pananampalataya ay mas kinikilala natin ang authority ng ating Panginoon higit sa lahat. No, na narinig nga po isang panalangin para sa mga pinuno ng ating bayan. Na bagamat sila ay nahalal bilang pinuno ng ating bayan, sila po ay tatalima po tayo sa kanilang pamumuno, lalong-lalo na sa ating saligang batas. Ngunit higit sa lahat, bakit sila ay mapalitan, sila ay dumadaan lamang, ngunit ang talagang tanging authority na ating susundin ay ang authority ng Panginoon sa ating buhay. In fact, tingin ko maganda po yun mga kapatid, na sa bawat bahagi ng ating buhay, sabi nga nila, we take authority. No, may dasal tayo ganun, we take authority against all evil influences. Dahil ang kapangyarihan sa ating panalangin, sa ating pagbabasbas, ay hindi nagmumula sa ating sarili, kung hindi sa ating Panginoong Kristo. So, kahit sabihin pa ng ating Panginoon na ang authority niya ay galing sa kanyang amang nasa langit, hindi naman po sila maniniwala. So, bakit mo pagbibigyan yon? Kaya't sinilo niya rin itong mga nagtatanong sa kanya. Anong authority? And so, finally, they answered, hindi po namin alam. No? Nakita po na hindi sila sincero. At dahil po dyan, ay isang leksyon din po yung kanilang pagiging, mapag-imbabaw. Hypocrites. No, na akala mo magaling magsalita, ngunit wala naman talaga sa gawa. So, binuksan ng Panginoon, no, isiniwalat niya yung kanilang pagiging paimbabaw, no, na meron lamang silang fasad, Nawa po sa ating pamumuhay, lalo na ngayong mas malapit na ang Kapaskuhan, ay mas lalong matingkad ang ating pagkilala sa Panginoon na darating sa ating buhay ngayong Kapaskuhan, at sa pagkilala sa Kanya ang ating pagsunod sa Kanyang authority. Nawa ang mga salita ng Ebanghelyo ay isang maging gabay natin sa buhay ng pagsunod at pagtalima sa ating Panginoon, ang Berbong nagkatawang tao. Amen.